Ito naman, paggamit ng pen. So, click natin itong pen. Ang shortcut ay P sa keyboard. So, click natin yan. Sa pen tool naman, madali lang siya. I-click mo lang yung mga part na sa tingin mo doon magkakaroon ng mga kanto. Kamukha nito, yung babakating ko yung clouds. So, kiniklik ko doon sa mga part na may kanto. Click lang. Walang ibang pipindutin sa keyboard or sa mouse. So, left click lang yan sa mouse. Kiniklik lang natin isa-isa. So, ayan. Magandang pen tool kasi mas accurate siya pagdating sa pagtitrace or pagbabakat. Lalo na sa mga drawing. Or halimbawa, malabo ang isang image. Pwede mong i-trace. Kamukha to, malabo yung clouds. Medyo blurred yung picture na to eh. Pwede natin itong palinawin sa pamamagitan ng pagtitrace gamit ang pen. So, ayan. I-close ko na yung paths or yung daanan ng pen. Ngayon, ko-control ko lang sa keyboard ko. Magiging ganyan yung mouse icon, mouse cursor. Click ko muna ulit dyan. Gawa ko ng bagong node or kanto. At habang naka-control ako sa keyboard, hinihila ko siya. Pag naka-control ka sa keyboard, mahihila mo bigla or mahihila mo yung paths para maging curved or para mapasunod sa line na gusto mong maging itsura niya. So, ayan. So, ganun lang yung tandaan nyo. Pag hinihila mo yung line para maging curved or maging baluktot, kailangan naka-control ka sa mouse. Pagka kasi hindi ka naka-control or control sa keyboard. Pag kasi hindi ka naka-click ng control sa keyboard, ang epekto nun, pag kinlik mo yung node, madi-delete kusa. Pag naka-control ka sa keyboard, nagiging arrow yung itsura ng mouse cursor. Ibig sabihin nun, pwede mo nang hilahin yung node. So, yan. Tingnan nyo. Nagkiklik ako ng bago. So, nagkikreate ng bagong node. Pag nag-click ako sa loob ng line, tsaka ako hinihila habang naka-control sa keyboard. Yan. Click para mag-create ng node. Then, hila habang naka-control sa keyboard para magkaroon ng baluktot sa clouds. Ayan. So, hinihila ko rin yung mga arrow na lumilitaw or yung mga maliliit na lines na lumilitaw sa loob. Yan. Nakakapag-adjust yan pag hinila ko kamukha nun. Lalo niyang na-adjust. So, click to create new node, then hilahin habang naka-control. Then, i-adjust ko tong mga lines sa gilid. Ayan. Nahihila din natin yung habang naka-control. Ayan. So, mas magandang hilahin yon para mas accurate yung shape. Ayan. So, hila. Then, ipupwesto natin ulit. Ayan. Adjust natin ng konti ito. Ayan. So, gamit ang pen tool, mas magandang mag-trace. So, click para mahila habang naka-control. Then, hilahin ulit natin ito habang naka-control. Ayan. So, mas magiging maganda yung hubog or shape nung binabakat natin. Ayan. So, practicein lang natin ang paggamit ng pen tool para maging mas mabilis. Wala naman kasing shortcut sa pagtitrace gamit ang pen tool. So, the more you practice, maging mas mabilis kang mag-trace. So, ayan. Then, once na may path ka na, pwede ka na mag-create dyan ng solid color fill or fill layer. Okay. Or pwede naman, mag-make selection tayo. Right-click, make selection. Makakapag-select siya nung binakat natin. Tsaka natin gawa ng solid color. So, kamukha nito, ginawa ko siyang selection. Tsaka pipindutin yung create fill. Diyan, ayan sa may half moon, then solid color. Tsaka ako pwedeng i-eyedrop doon sa kulay ng clouds. Ganon. So, click natin doon sa kulay ng clouds. So, ayan. Hindi pa siya lumilitaw kasi nandun siya sa may ilalim ng picture, yung layer nung binakat natin. So, click lang muna natin dito, eyedrop natin yung clouds, then click OK. Then, ayan. Hilahin natin to, click and drag papunta sa ibabaw para lumitaw. Ayan, so lumitaw na siya. So, ganun lang paggamit ng pen. Babakatin ko ngayon yung kabilang cloud. Mabilis lang para lang makita nyo kung paano ko babakatin. Same process lang din yung gagawin ko dito. I-fast forward ko na lang. Yan, so panoorin nyo. Yan, so same technique lang din yan. Gawa ng nodes or yung mga kanto, then hila. Gamit ang control sa keyboard, pwedeng hilahin. Ayan, so okay na. Then make selection, create solid color fill. Ayan, so yun, ganun lang naman gumamit ng mouse. So umpisa mahirap siya, pero syempre practicein lang para mas matuto
habang tumatagal, magiging naturally bibilis kayong mag-trace gamit ang pen tool. Ito naman, bakatin natin tong circles na to gamit ang ellipse tool. Ang ellipse tool kasi para siyang pen tool, kaso ang pinagkaiba naman niya sa pen, ito, shape agad niya ay circle or oblong, ganun, or elliptical. Yan, so click and drag lang natin yan, makakabuo na tayo agad ng circle. So hindi natin kailangan bakatin gamit ang pen tool yung circle, so meron na agad tayong circle gamit ang ellipse tool. So ayan, usog lang natin dito habang naka Control T or transform. Yan pa. At pwede natin agad lagyan ng kulay. Click lang natin dito, solid color. Ayan, so pili tayong kulay. Okay, ayan. Ayan. Gawa naman tayo ng rectangle. Pakita ko naman sa inyo isang klase pa ng ganyang tool. So right click natin dyan sa loob nyan. Pili natin yung rectangle tool. Dito sa may taas. Ayan. Ganon din ang process ng paggamit. Click and drag lang. Makakapagbuo na agad ng rectangle. Ayan. Hindi na kailangan isa-isahin yung 4 na kanto. Click and drag lang. May rectangle agad. Nga pala, pagka magagawa ka ng circle, as in perfect na circle or square, kailangan nakaklick sa shift sa keyboard. Pagka hindi nyo kinlik sa shift sa keyboard, or hindi kayo nakapindot sa shift, hindi siya magiging magkaparehas yung width tsaka yung height. Magiging rectangle siya or oblong. Ayan. So, ginawan ko lang ng solid color layer para magkaroon ng kulay at dadaling ko sa ilalim. So, yun ang paggamit ng pen, ng rectangle, at ng elliptical tool. Ang maganda sa mga gantong tools kasi, paths ang sinusundan ng kulay. So, ang edges niya sharp kumpara sa marquee na rectangle at elliptical marquee tool. Mas sharp ang edges ng elliptical tool at rectangle tool, lalo na sa pen tool. Ayun. So, pag magdo-drawing o magde-trace, mas maganda silang gamitin kumpara sa brush tool o kaya sa wand tool o kaya sa marquee.